Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kaaldab. Well, kapansin-pansin naman po yung ganda at sexy ni Main Paul Quezon mga kaaldab. Bagamat maraming mga komento, maraming issue, okay lang po yan mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo dito naman sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. At sa mga pag-uusapan po natin, sigurado marami makaka-relate nito. Marami ang kumbaga ako question na naman sa akin, di po ba? Ito ngayon ang pinakamainit dahil nga po sa kumakalat na post ni Jella Ataide at yung mga post nga po niya na mga private account na kung saan nga po magkakasama ang pamilya Ibiang at si Main Paul Quezon. Di naman lingid sa inyong kaalaman yan, di po ba? Na may maraming mga post ng ganyan. Di na natin papakita po dito mga kaaldab kasi baka marami na naman po mag-react, marami magkomento. Sasabihin lang naman po natin, di po ba? Ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Pero bago tayo magsimula at bago natin to ituloy, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas at sa mga senyor. Alam nyo po ba mga kaaldab na kumbaga maraming kumakampi po sa akin, maraming kumbaga nakikipaglaban sa akin. Salamat po ng marami, lalo na po sa mga true-blooded Aldab Nation. Ito po yung isang rason kung bakit po mas marami kumakampi po sa akin. Ipapaliwanag ko po rito, depende na lang po sa pananaw ng iba. Di po ba kapag nagpakasal ang isang tao, ang ibig sabihin lang naman po nun, pag-iisang dibdib. Di po ba? Na kung saan mga kaaldab, normal lang na kumbaga sabihin na natin na lalagay ka na sa tahimik. Hindi ka na kumbaga sasabihin natin na yung tipong parang bibigyan mo na ng halaga yung asawa mo. Bibigyan mo na ng yung tipong nasa dulo ng dila natin mga kaaldab, di natin masabi. Marami po kasing pwedeng sabihin di po ba? Pero bakit po si Mengay nagtuloy-tuloy pa rin po? Di po ba? Hindi naman po ito private, hindi naman po ito masasabing komplikado. Dahil alam naman po ng buong mundo mga kaaldab, especially na mga Armain at mga main fanatics. Di po ba? Pero bakit hindi nila pinag-uusapan yung mga sinasabi natin na mga pinapaliwanag natin? No, babalikan ko na naman po si Rambo at si Maha. Di po ba? Ito kasi yung pinapakalat nila na magkakaroon nga po ng anak. Gusto na nga po raw magkaroon. Malaking kalokohan po yan at malaking sampal. Kung gugustuhin po ni Mengay, hindi na po siya babalik sa EAT. Alam mo naman po, pagdating sa EAT, kailangan, kumbaga, yung aura mo laging angat, yung aura mo laging kumbaga buhay na buhay. Ibig kong sabihin hindi ka malamya, kumbaga masigasig yung galaw mo. Di po ba ngayon pa na may kalaban kayo? Dalawa pa, Showtime at Eat Bulaga Tape. Kaya nga po natatawa na lang ako sa mga nagre-react ng iba sa mga nagko-komento sa akin na, nako Mr. Destiny, fake news ka. Di po ba? Totoo naman po bakit ayaw ni Mengay? Sabi ko nga po doon sa isa update natin, kung sakasakaling tatanggap po ng project si Mengay, kumbaga parang malabo na, di po ba? Sabi ng iba, sabi sa mga komento, bata pa raw si Congressman Spotted. For the record lang po, mas matanda si Congressman Spotted kay Alden Richards. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, hindi po pwedeng, kumbaga, sa edad na 40 saka, ang hirap po ng sitwasyon ni Mengay, kung ganyan ni Congressman Spotted. Di po ba? Sa edad, si Ibiang na nga po may sabi, di po ba? Marami po nagko-komento na pumapabor sa akin. Marami pong pumapabor na
totoo yung mga sinasabi ko na binanggit talaga yan ni Ibyang. O hindi ko binayaran yung mga nagko-komento Hindi ko to inutusan na kumbaga sumang-ayon sila sa akin. Hindi ko to yung tipong alam nyo na mga kaaldab. Kaya nga po ang daming bitter Di po ba? Binabasag ko lang naman po si Gela Ataide. Kasi siya lang naman po yung nagpo-push pagdating po sa social media. Ilang pong website po ba nakita nyo? Bukod sa Inquirer, sa Abante, sa Push, Passion Police, Kapamilya Network, Philippine Star ngayon. Normal lang po yun kasi magpapasikat nga po siya. Kailangan niyang bumango, kailangan niyang mag-react. Di po ba? Dapat talaga magre-react niyan si Ibyang, si Rhea Ataide. Kasi ito daw po yung mga malalapit kay Mengay. Sila po yung napagkakatiwalaan ni Mengay na masasabing, kumbaga, yung tipong, ito si ano, ganyan, ito si ano, si ganon. Di po ba? Gaya nga po na sinasabi ni Rhea Ataide, mas close sila ni Mengay. Pero ngayon, nagbumaliktad na yung sitwasyon. Si Gela Ataide naman po ang pinaka-source ngayon kay Mengay. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya po tayong pananaw. May kanya-kanya po tayong opinion. Ang sa akin lang naman po, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po ako. Kaya doon sa mga nagko-komento sa akin, mga pumapabor sa akin, umaayon, normal lang po yan. Talaga naman pong totoo yung sinasabi natin. Saan ka naman po kasi makakita na pagkatapos ng kasal, trabaho agad? Parang hindi talaga, marami talagang hindi naniniwala. Sinasabihan akong bitter, kumbaga ganyan daw talaga yung mayayaman, kumbaga sabihin na natin na hindi sa kanila. Ito, for the record lang po, hindi nyo po pwedeng sabihin yan sa sitwasyon ni Congressman Spotted na kung saan yung tipong lahat ng kapatid ni Mengay na babae may anak na. Di po ba? Kaya nga po kung titignan at susuriin nyo mga kaaldab, si Mengay 28 na raw o 28 na. Di pa going 30s. Mahirap na po mga kaaldab sa mga ganyang edad ang masasabi natin na wala pang anak. Di po ba? Real talk to mga kaaldab. Pero gaya na sinabi ko, depende pa rin po ito sa sitwasyon. Alam naman po natin kung sino nga po ba talaga ang totoong asawa ni Maine Paul Carson. Di po ba? Walang iba kundi si Richard Paul Carson Jr. Oops, issue na naman yan. Mr. Destiny. Kaya ka nababash Kaya ka lagi na pag-iinitan ng mga Armain at ng mga Maine fanatics. Sabi ko nga po sa inyo, magiging bitter lang ako kung lagi ko itong sasabihin at lagi kong ipapaliwanag. Si Mengay, si Alden, kapag nagkita, yung smack, yung halik, hindi po nawawala. Di po ba? Sa APT, sa Broadway, di po ba? Parang normal na lang po sa kanila, lalo na po sa barangay 1 for all for one. Pero gaya nga po ng nakikita natin, sa tingin nyo, nung pumunta po sa Inasal Republic, si Mengay, may nakita po ba kayong smack? Hinatid sa van, may kasamang halik. Sinundo sa van na may kasamang halik. Yung tumatakbo si Congressman Spotted ng congressman. Pagbaba ng van, sinalubong lang si Mengay. Wala man lang emosyon. Sinasabi ko lang po ito para lang po klaro, para lang po malinis. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi ko to, para maintindihan ng mga netizen na pumupunta po sa akin at nagtatanong. Ito po yung gusto lang maki-update kung ano na nga po ba nangyayari sa Aldab. Kung ano na nga po ba ang kumbaga katotohanan. Gaya nga po na sinasabi ko, depende na lang po ito sa pananaw ng iba. Depende na lang po ito sa mga taong kumbaga makakapanood, makakakita. Ang sa akin lang naman po mga kaaldab, kung ano lang yung latest at kung ano lang yung trending, dun lang po tayo. Bagamat pinag-uusapan po talaga at maingay ang anak dahil babae nga po raw ang gusto ni Mengay at ni Ibyang. Pero bakit nga po nang gagaling pa kay Gela? Bakit hindi ito sinasabi ni Mengay sa EAT? Bakit hindi niya to, kumbaga, hindi man lang sila nagpapa-interview ni Congressman Spotted? Doon pa lang may mali na Di po ba? Real talk kaya mga kaaldab. Hanggang dito na lang po yung updates natin Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.